Morning mga ka-technician. Ititrace natin to, paano natin to tumatakbo, paano to gumagana. Ito UBW, malamang sa compressor yan. Ito analyze lang natin ha. Ito mga sensor lang, sensor CN8. Hindi natin alam kung ano sensor to eh, pero merong ito baka meron dito. Ayun, uli. Ito, kita natin. Ito para mas lalo nyo maintindihan. Yan C8 CN8. Dito siya. CN8. Nakikita nyo ba? CN8. Ito na, luma. Walang CN8 ah. CN8 wala. Hindi natin makita ang CN8. CN. Ito CN8. TH. Ito yung CN8 to. Ano nakikita nyo? Ito yung CN8. TH. Meron siyang dito. Hanapin nyo lang ano yung meaning ng TH. Yan. Heatsink. Heatsink. Heatsink temperature sensor. Ito yun. Yung CN8 na yun. Tapos ito namang ano, CN7. CN7. Ito, temperature 4. Itong left, itong puti. Ito, CN8, CN7. Itong puti, sa itong black. T4 yung puti. Outdoor ambient temperature. Yung sa labas. Yung sa labas na makikita nyo. Yan, yung part na yun. Yan. Nakita nyo yun. Kung nakita nyo sa video, yun. Itong puti. T4. Yung T3, itong black, condenser temperature sensor. Kasi yun, ambient yun eh. Ibig sabihin ito, nakadikit siya sa condenser. Malamang ano to. Sensor to ng ano, ng sa condenser na mismo nakadikit, mga nakasalpak. Hindi ma-explain mabuti, pero binibigyan ko yung idea kung ano yung possible na nagkakabitan nito. Ngayon, direkta naman tayo dito sa CN4. May dilaw at saka mayroong pula. Ito yung CN4. Kung CN4 na to, ito yan. Kung nakikita nyo, ito yan. Mayroon siya nakalagay na H Pro, L Pro. H. Ito, yung H, high pressure. Ito, itong dilaw. Itong kabila naman, low pressure. Okay? Ito. Ano, low pressure. Ito yung H, ito yung L. Ito yung low pressure niya. Okay, ito, laging ground ha. Huwag nyo kakalimutan igabit tong ground. Importante ito sa body. Ngayon, paano nyo malalaman kung sira na to? Kasi kung nakaharap kayo ng ganyan sa unit, tataka kayo bakit wala siyang, hindi siya gumagana o may alarm. Kailangan nyo kalasin lahat.
Pero maglagay kayo ng tagging. Pero kung master nyo na yan, kahit di na kayo mag-ano-ano kasi may mga tagging naman yan eh. Basta meron lang kayong ganito, diagram. Napaka-importante ng diagram sa troubleshooting. Hindi nyo matotroubleshoot ng isang unit o isang system kung wala kayong diagram. Kaya napaka-importante yan. Kaya lang kung magaling kayo mag-analyze na ano yung possible na sira, yan. Matatrace nyo yun. Okay, meron kayong possible na operation na yun. Ngayon, balik tayo kung paano natin malalaman. Ito yung UBW. Sigurado sa motor yan. Sa compressor. 3-phase siya, ibig sabihin. Yung capacitor niya. Tapos yung mga P1. Itong P1 to, may pinuntahan to eh. Sa rectifier yata to. Tapos, para malalaman kung sira, babaliktarin nyo lang. Pagkalas nyo, silipin nyo yung likod. Yan, kita-kita nyo kagad, di ba? Yung problema, di ba? Ano? Yan ang sira. Board. Not siya, board. Pero yung iba dyan, mga itim-itim, di ba? Yung iba, sa mga malulupit na electronics technician, kaya nilang i-repair to kung may mabibiling pyesa. Sa Pilipino, ang diskarte ng Pilipino, pag mga ganito, pinapalitan na lang ng pyesa tapos pinapagana uli. Ang pagkuha ng pagana nito, yun lang. Pagpalit, kabit, testing, kung gagana. Yun lang yun. Ganoon lang siya simple. Simple lang pero mahirap gawin yun kasi mahirap mag-trace. Kung electronics technician kayo, kayang i-repair to. Kaya kung maghahanap kayo ng bagong kakitaan, dahil sa nasa electronics technology na tayo, halos lahat na ng unit may electronics na. Sigurado ko malaki ang kikitain nyo pag electronics ang kinita ang kinuha nyo. Pero hindi ko sinasabing yun ang gawin nyo kasi nasa inyo yun. Yun lang po yung ating vlog about sa board. Thank you po. Mga pala, bigyan ko kayo ng konting idea dito sa diagram natin. Ito, outdoor unit. Yan yung pan. Condenser pan 2. Hanapin natin para medyo ano. Yan. Tapos ito yung ano. Ayun, dito yun galing. Ito. Itong P1. Wala yung P1. Ito. Ito pala ito. Yan. Pumunta ng pag ganon. Yun. Yung red na yan sa inductor. Inductor to, alam ko eh. Inductor yan. Hindi ako familiar dito pero nasabihan ko lang yung idea ko about sa board. Para meron naman kayong ano. Ito, power supply ng indoor unit to. Ay hindi, outdoor pa rin to. Outdoor pa rin. Kasi ito, outdoor to eh. Outdoor din to. And outdoor din. Kung medyo naguguluhan ka dito sa wiring ng pan motor, madali lang yan. Sundin mo lang yung blue sa capacitor, sa red. Tapos yung white sa CN21. Tapos sa black sa CN19. Basta kung ano lang yung lumabas na kulay, lahat ng kulay, color code tayo, lahat ng kulay, kung ano lang yung pinuntahan, yun lang puntahan nyo. Ano number, yun lang siya kasimple. Pero yung operation mismo na to, si ano na yung gumawa nun, si engineer na. Si mismong couple na. Yan po yung vlog natin. Maraming salamat. Ito mga pala yung ano, ito yung UB na ito, UB. Itong UB na yan, UBW terminal yan. Yan, UB, ito pumunta dito yan, itong compressor na yan. Okay? Ito, bigyan ko konting idea dito. Hindi man ako ganun kagaling dito, pero i-explain ko sa inyo mabuti to. Ano, compressor code, part name, code. Cap 1, Cap 2, pan motor, capacitor. C1, si current detector, CT1. Ito yung CT1 eh. CT1. Hindi ko makita yung CT1.
siguro. Dahil sa nagugutom na ako, ilan muna siguro. Ayan, diode, yun di, diode. Ayan, screenshot nyo na lang yung video. Hanapin nyo na lang doon kung saan nyo nakalagay hindi. Tapos yung electric expansive valve, F1 outdoor DC fan, fan motor yan. Yan, fan motor, AC fan, heat, pang heating, high pressure switch, DC detector, 4-way valve, exhaust temperature sensor, condenser sensor, outdoor sensor, intake pressure sensor. Yun lang. Gutom na ako. Thank you.